Next month, ikaw na ulit sa salary dyan. Okay. I'm sure, sabi mo kay Unemployed na si DJ for PM, ano, ay, oo. Yun na. Pero congratulations. Ako, excited ako for your movie, sa movie nyo, no, Carlo. Kasi I was in Japan last year nung nag-shoot kayo. I was able to talk to your director. Sobrang puri kayo na, oo. Nag-ano kami, nag-dinner kami. So, sorry. Nung kunento mo doon sa Quiet Please. Oo. Quiet and sad. Someone's asking. Nasa international movie po tayo na sponsor of the Oo. Yan. Nung kinento mo, pero last year pa, nasulat na namin sa Abante yung mga kwento, yung mga papuri ni Derek sa'yo, yung paghanga niya sa'yo na ako hindi ko kakayanin yun, yung nabuluktot na aksidente na yung daliri mo. Pero nagawa mong tiisin, hindi ka sumigaw, hindi ka umarahay, ang galing mong artista. Pero after the take, saka ka daw nag-react dahil bumaluktot, pumasok doon sa jacket ng co-actor mo, di ba? O, ang galing mo. Hindi naman. Siguro ano lang, di ba nararanasan nyo yung adrenaline kapag gumagawa ka ng eksena, hindi mo mararamdaman eh. Mararamdaman mo lang kung ano yung nararamdaman ng character. So, nung time na yun, galit si Manuel, doon kay Shop, so kay Tatsuya, galit siya kay Tatsuya. So yun lang yung nararamdaman ko. Kaya nung nag-cut, nung nakita ko, doon ko lang, pinalik. Lalo ka nagkakalit. Pinalitan niya. Pero okay na siya, no? Okay na. Pero dyan may kwento doon ha. Oh. Kailangan siya dalhin sa Yeah, sa ER. may cut-off, right? May closing time ang hospital. Sabi ng ating boss, si Rab, hanggang alas 5 lang. So siya yung nakipag-usap doon. Isipin mo, may language barrier pa. Nakikiusap siya doon sa ER na kailangan lang po, silipin lang po, pero syempre in English. Rab, gusto mo ba ito? No, nag-Japanese ka, di ba? Ikaw yung nakiusap talaga na kung pwede, sisilipin lang, gano'n. X-ray. Yun ang problema, no? Si Donnie rin ayaw pumayag na, sabi ko ituloy na natin kasi nag-aabol kami nung araw. Sayang kung hindi namin magagawa. Kita mo naman ang gano'n. So after, di ba, bumalik? Bumalik pa ako, nag-shoot pa ako. Ang bongga, Ganun di ka ba? professional. Pero, gano'ng katagal? 3 weeks kayo? Parang 2 weeks tayo, no? 2 and a half? 3 weeks. 3 weeks. Ang gastos din ng pelikula to. Kinukwento sa amin ng director nyo yung mga fundings din, no? Kasi talagang sa gastos, kailangan talagang may tumulong, may mga hiningan ng fundings din, di ba? So ano to? Sa Pilipinas lang ba papalabas? In Japan? Or magkakaroon ng international release talaga? Rab, you wanna answer that? Magkakaroon. So By next year, first quarter of next year. Next year. So magiging international star na si Carlo. Ang bongga. Hindi naman importante. Yun daw ang goal. Sana yung pelikula, yung... Pero yun daw ang goal, sabi niya maging international actor ka. Why not? You almost got the role of sa Squid Game, right? Pero because of the pandemic, they pushed to. But now, this is Baka eto na yun, major break. dahilan. Ito na yung magiging dahilan para finally si Carlo Aquino makilala sa buong mundo. Pusit game na lang, pusit game. Pero in fairness to you, simula pa naman bata ka pa lang, you're really a good actor na, di ba? Hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin after 60 years in show business. Sabi ko nga, ang dami na rin na very thankful pa rin ako na hanggang ngayon nandito ako, na-interview pa rin ako, You know why? nakaka-personal pa rin. Hindi, you know why kung ba't nandito ka? Isa ka sa mga artistang kumbaga, marunong tumanaw ng utang na loob, marunong mag-appreciate ng mga bagay na nagagawa para sa kanya, di ba? Even with the entertainment press, bata ka pala, sobrang nice mo na sa akin up to now, you're still nice. Hindi ka nagbabago eh. I think yan yung isang bagay na nakakapagpatagal sa isang artista, lalo na pag yung pinupuri ka, hindi yung kiniinisan ka ng mga katrabaho ng mga namimit mo. Thank you, too. Thank you. Yeah, ako hindi ko napapatagilin, pero yun ang sa tingin ko, marunong ka kasi yung pakikisama mo sa lahat, even sa entertainment press, kahit nandiyan na yung social media, you're still the same Carlo Aquino na marunong mag-appreciate pag nasusulat siya. So, yan, I'm really hoping na sana nga matuloy yung sinasabi nila maging international actor ka because you deserve it. Sure.
Oh, thank you, Tess. Thank you, At least naniwala si Carlos sa pambubong. Hindi ako, I love That's talaga sincere kita, Carlo. naman. Nakikita ko kasi siya, talagang sobra. At saka kilala niya, natatandaan niya, kaya dapat darling, ikaw, Yes, kayo, that's matandaan also- niya yung mga nakakasalamuhan niyo. Kasi sanay kanina pag may press con, you're so nice. After the press con, hindi ka kilala. Hindi nila matandaan na na-interview. Pero with Carlo, ang tagal niya na sa show business. As I said, 60 years, di ba? Pero, yan, hindi Thanks, God. Maraming salamat for the good We love you, Carlo. Okay, let's go back to the movie. I'd like to ask Seppi, kasi narinig ko from Carlo, habang sa series of interviews, ikaw daw ang naging way for you to get the Oh, yes. Kasi si Derek Rapp was parang inano sa akin yung story. Sabi ko, nung binasa ko yung story, sabi ko, hindi si Carlo. Si Carlo pwede dito. Knowing Carlo Pino, ang galing-galing na artista. Down to earth. Walang problema sa trabaho. I mean, mga katrabaho niya walang problema sa kanya. I'm sure sila walang magiging problema. So, syempre, Carlo Aquino na yun, di ba? So sabi ko si Carlo Aquino talaga yun. Pwede. first week? Wala na. So, nagpapasalamat ako kasi ganun ko expect nyo sabihin na ako na lang. Yeah. Di ba? Pero Exactly. ako yung naisip talaga nito. Kaya, bro. At saan kayo nagkatrabaho, by the way? Sa Better Half. Better. Si Xavier yan eh. Xavier. Okay, I Yeah, remember. talaga sa akin. Kaya talagang naging close din kami ni Zep Tour. Okay, now I know. Kay, how is it working with Carlo Aquino for Seppi? Oh my God. When I Knowing that first- you're a newbie in Star Magic, Yes. and this is something big for you. Yeah, so ang dami ko pong first dito sa film na to. I learned na nag-cast ako for this project when I was about like 1 year in pa lang, Star Magic. And then, acting workshops ako noon. Tapos dati nag-guest star lang po ako sa mga TV shows under Dreamscape, like Derek and Deed, Unbreak from Senior High. So, dati talaga puro crumbs lang po yung appearances ko. And then biglang, this one po, biglang naging grunt, like, ang dami, meron na po ako name, yung character ko. So I'm very, very happy about that. And of course, working with Kuya Carlo, Kuya Zeppi, and all of the Japanese actors I work with in Japan. Sobrang, I was so overwhelmed. Nung una, I was really scared kasi of course, newbie nga lang po ako. And growing up po kasi, I've only been singing and dancing. So, hindi ko po talaga kinalakihan ng forte na acting. Kaya, I was really scared of messing up in front of them. Lalo na mga, like si Kuya Carlo. Eksena kayo? Yes po. Okay. Super idol ko po si Kuya Carlo. Like, nung bata ako, celebrity crush ko siya actually. Ay! Oh my gosh, Ayan, kaya naman na. sobrang kinabahan po ako. But, yeah, they were all very nice, very welcome. Tsaka ang dami ko pong natutunan sa kanila. And then yung buong crew po na I work with in Japan, everyone was very nice. So kahit bago lang po ako, hindi po nila pina-feel sa akin na baguhan lang po ako. Kaya doon ko po na-feel na, wow, I am actually an artist and sobrang na-inspire ako. And yung happy feeling na yun, baon-baon ko pa rin yun to this day to keep me confident and inspired. So, ayun. Thanks, Gusto ko Kay. sabihin na natutuwa din ako na kasi ginagawa namin mga ibang eksena. Nakikita ko sa kanya yung hunger, nakikita ko sa kanya na yung love dun sa craft. Na hindi niya ginagawa dahil gusto lang, dahil ginagawa lang niya. Gusto niya at mahal niya yung ginagawa niya. Ayaw niya mapahiya sa sarili niya. Yung ganun. Kaya nakikita ko yung ginagawa niya yung best. And this project came before Zoomers, right? Yes po, before Zoomers po. Wow. Yes. Amazing. Yeah. Okay, let's proceed to our guest. I think Jason of Certified Camomilla is here to ask questions. Jason, where are you? Good afternoon, everyone. My question is for Carlo. Yung character mo dito is Manuel Hidalgo na nabanggit mo nga was a washed-up actor na pumunta sa Japan. So, sa punto ba ng buhay mo before, sumagi na ba sa isip mo na if ever acting doesn't work out for you, na mag-abroad din? Yes. Oo. Kasi one time lang yun. Pero kasi ang dami na rin nangyari sa karera ko. Ilang beses na ako nagpagano. Pero yung may isang beses na talagang gusto ko na mag-Amerika. Yung ayoko na magtatrabaho na lang ako kahit saan.
naisipan ko yun. Tapos, tayo ako, sabi ko, sige, mag-aantay ako. And then, bumalik ako sa Star Magic. Inampun ako nila Miss Jeannie Jimmo. Okay. Doon ako nag-start ulit na pinag-flashback nila ako sa Dugong Buhay. Basta nagdire-diretso kinuha nila ako para sa, ano yung sabi nila? We Will Survive. Tapos hindi na tumigil. Isipin mo yun, yung mag-give up na ako dun sa passion ko, dun sa kinalakihan kong craft. Mag-give up na ako, tapos pinigyan ako yung opportunity. Thank you. My second question is for Kay. Being of Japanese descent, what does it mean to you na makapagtrabaho sa Japan and work with the Japanese crews, actors, and the Japanese film ballet? Honestly, it was a dream come true po. Kasi dito po ako lumaki sa Philippines eh. So, ang alam ko po, I was set on, na-expect ko na po sa sarili ko na, oh, okay, I'm gonna be acting in the Philippines. Pumasok ako Star Magic, very exciting kasi I'm gonna work with people I look up to. Tapos biglang, like, so one of my very first projects, mga Japanese actors yung mga kasama ko. And I'm going to be filming, like, back home sa Japan. It was really, I don't know, parang no words could explain how I felt kasi I got to represent both the Philippines and Japan at the same time. That's why it was a great, great opportunity for me na talaga very special para sa akin. Thank you po. Thank you, Jason. Next, we have Nida Sabio of